Okay, itong matututunan mo ngayon ay isang technique o isang strategy o game na kadalasan ginagamit ng mga motivator, mga leader o mga tao na ang hangarin ay mapasunod yung tao na kinakausap o pinaggagamitan niya nito. Okay? Kasi sa bagay na ito, ang goal natin o ang gusto nating mangyari ay hindi lang basta mapasunod yung babae o yung pinaggagamitan mo nito, kundi ang gusto natin ay magawa niya yung gusto mong ipagawa sa kanya ng mas mabuti. Kumbaga, hindi lang basta maging good siya, kundi ang gusto natin ay maging very good o maging great pa sa task o bagay na gusto mong ipagawa sa kanya. Okay? Kumbaga, ang gagawin mo sa kanya dito ay dodominahin mo siya. Okay? O ililid mo siya. Okay? Para magawa niya yung bagay na gusto mong gawin niya para sa inyong dalawa. Okay? Hindi lang para sa iyo, kundi para sa inyong dalawa. Okay? Ngayon ang tanong, ano ba itong bagay na tinutukoy ko na ito na gusto kong ituro sa inyo na ginagawa ng mga leader? Actually, dapat lang talagang matutunan mo itong bagay na ito kasi bilang lalaki, ikaw ang leader ng relasyon. Okay? Well, sa totoo lang, hindi naman kailangan na kapag ka ginamit mo ito kumbaga may relasyon na kaagad kayo o committed na yung relationship ninyo o mag-asawa na kaagad kayo, pero pwede mong gamitin yan dyan. Okay? Pero pwede rin itong gamitin kahit na yung babae dinidate mo pa lang. Okay? Matter of fact, kahit nga hindi pa kayo nagdi-date, pwede rin naman itong gamitin, okay, sa umpisa. Pero mas maia-advise ko sa inyo na gamitin lang ninyo ito kapag ka lumalabas na kayo ng babae. Okay? Sa totoo lang, the best itong gamitin kapag ka nasa loob na kayo ng kwarto o nasa lugar na kayo na kung saan ay pwede nang may mangyari sa inyo. Okay? Dahil sa moment na gamitin mo ito sa isang babae, na alam naman natin na ang babae ay emotional at ito ang weakness nila. Okay? Yung babae na paggagamitan mo nito ay paniguradong mag-guard down o ibabagsak niya yung depensa niya. Okay? And also at the same time, makakaramdam siya ng kilig. Okay? Makakaramdam siya ng masarap na pakiramdam at mamomotivate siya o mapaparealize mo sa kanya na tama yung sinasabi mo at malalagyan mo nga siya ng command o may implant mo siya ng command sa kanyang utak na gawin itong bagay na ito. Okay? So ngayon, ano ba itong bagay na gusto kong ituro nga sa inyo o matututunan nyo ngayon? Well, actually, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa tinatawag nating indirect lines or indirect approach. Okay? Well, actually, may mga na-mention naman na ako before tungkol sa pagiging indirect sa babae. Kasi kapag ka nakikipag-usap ka sa isang tao, lalong-lalo na sa isang babae, okay? Lalo na't may gusto ka makuwang emosyon sa kanya, hindi ka pwedeng maging direkta sa kanya. Hindi pa pwedeng sabihin mo sa kanya na habang kausap kita ngayon, ang gusto kong mangyari ay makaramdam ka ng kilig o bumigay ka sa akin at may mangyari sa atin sa kama. Okay? Hindi pa pwedeng direkta kang ganyan dahil hindi niya mararamdaman yung suppose na dapat na maramdaman niya. Di ba? Parang yung mga komedyante, hindi naman sila direkta sa mga kausap nilang mga o sa mga audience na nakikinig sa kanila habang nagpapatawa sila, 'di ba? Para matawa ito. Hindi naman lang sinasabi na ang gusto ko sa mga moment na ito ay tumawa kayong lahat sa akin dahil magaling ako magpatawa, 'di ba? Hindi naman sila ganoon. Instead, ang ginagawa nila ay gumagamit sila ng mga linya o mga jokes para matawa yung tao na nakikinig sa kanila. Okay, kumbaga kailangan indirect yung approach. Okay, hayaan mo siya na may maramdaman sa sinasabi mo. Okay, nang hindi mo ipinipilit sa kanya o ikinokoman sa kanya na maramdaman niya ito. Pero sa mga sasabihin mo sa kanya na linya, panigurado dito sa ituturo ko sa inyo,
mararamdaman niya yung mga bagay na dapat niyang maramdaman at susundin niya yung mga bagay na dapat niyang sundin, lalong-lalo na't marirealize niya rin yung mga bagay na dapat niyang ma-realize na tama ka nga. Okay? So ngayon, ano ba yung example ng linya na gusto kong sabihin ninyo sa babae kapag kaharap o kausap mo na ito? Again, pagkausap mo yung babae, dapat tama ang enerhiya, naka-masculine frame ka, lalaking lalaki ka, tama ang tono ng boses, ang pananalita ay hindi mabilis, dapat confident ka, may eye-to-eye contact, okay, dapat nakaayos ka, mabango, nakaporma, okay, confident yung kilos, yung body language, okay, wag kang nahihiya, kasi hindi po pwedeng sasabihin mo ito sa babae ng nanginginig ka, o kaya nakabaluktot ka, o natatakot ka, okay, dahil pag sinabi mo ito ng ganun, kahit imaginein pa ninyo, once sabihin ko na ito, okay, alam nyo na hindi ito ubra kung takot ka na sabihin ito. Okay? Dahil para ito sa mga, sabihin nating lalaking may kumpiyansa. So, kailangan may kumpiyansa ka. Diyan papasok yung importance ng self-improvement. Okay? Para magkaroon ka ng magandang malakas na kumpiyansa sa sarili mo sa oras na gawin mo ang isang bagay sa harapan ng isang tao. Okay, so, karap ng babae. Kaya nga sabi ko sa inyo, kadalasan mga leader ang gumagamit nito pagkausap nila yung mga, mga tao na gusto nila ma-motivate. Okay, even me, nung nagtatrabaho ako dati actually hanggang ngayon, boss naman ako, may sarili na akong business, right? Pagkausap ko yung mga staff ko, ito rin madalas yung ginagamit ko sa kanila para ma-motivate sila. Pero hindi yung eksaktong ito dahil magkakaiba yung linya pagdating sa romance at pagdating sa pakikipag-usap sa staff mo o sa mga nagtatrabaho para sa iyo, sa mga katrabaho mo o pagdating sa business, okay? Pero kahit paano, malapit ito doon, okay? So ngayon, paano ba ito gawin? So instead na sabihin mo sa kanya na gusto mong kiligin siya, o may maramdaman siya sa iyo, o bumigay siya sa iyo, o makaramdam siya ng elbow, di ba? O ganahan siya o mag-init siya ngayon, okay? Instead na i-command mo siya ng ganun, ang gawin mo ay ganito. Itago mo, okay, yung intention mo, okay? Huwag direct, okay? So habang kausap mo yung babae, eye contact kayo, okay? Hindi naman kailangan na ito kaagad ang sabihin mo, kailangan lang makarating kayo dito o pag tama na yung timing, tsaka mo sabihin sa kanya yung ganito. Okay, sabihin mo sa kanya na, alam mo ako, naniniwala ako sa destiny at sa faith. Kasi naniniwala ako na balang araw, makikilala mo o makakasama mo o ibibigay sa iyo yung tamang tao na hindi lang basta magpapasaya ng buhay mo, kundi makakasama mo na din habang buhay dito sa mundo. Kasi tingnan mo, sa dami ng tao sa mundo, magkasama tayo ngayon o pinagtagpo tayo. Ang tadhana nga naman. Gagawin niya talaga lahat para ibigay sa iyo yung tao o yung sitwasyon na nararapat para sa iyo. At naniniwala ako na gagawin niya rin ang lahat para mag-work ito para sa ating dalawa. Sa totoo lang, I like your vibe. Kasi naniniwala ako na gagawin mo ang lahat o ikaw yung uri ng tao o babae na gagawin niya ang lahat, makuha niya lang yung mga bagay na gusto niya. Okay? Ganun lang. Okay? Ganun yung magiging vibe, yung energy, tapos yung linya na gagamitin mo. Okay? Ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit ganun yung linya o ganun yung vibe o yung delivery nitong technique na ito na itinuro ko ngayon sa inyo. Okay? Well, ang rason kung bakit inumpisahan natin ito sa sabihin na nating tungkol dun sa destiny at sa fate. Okay? By the way pala, mag-ingat kayo sa paggamit ng linya na yan dahil baka ma-validate naman ninyo yung babae o magmukhang nanliligaw ka o ibinebenta mo yung sarili mo. Okay? Kasi ang gusto ko lang mangyari dito ay kumbaga magmukha ka lang na parang sabihin nating
naniniwala pa rin sa pagmamahal. Okay? Kumbaga, naniniwala ka na kahit paano ay may forever. Okay? Pero ayoko magmukha kang baduy o magmukha kang soft, okay? O magmukha kang romantiko. Okay? Kumbaga, binibigyan mo lang siya ng something na malulook forward niya o magiging motivation niya, okay? Para nang sa gayon ay may makita siyang future ng kasama ka. Okay? Kaya nga sinabi mo sa kanya na naniniwala ka sa destiny at sa fate. Okay? Kumbaga, naniniwala ka na nag-i-exist ang love at nag-i-exist ang forever. Okay? At nag-i-exist yung tao na tama para sa iyo. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, ako yung uri ng tao. By the way, kung mapapansin nyo, ilang beses ko sinabi yung salitang naniniwala. Okay? Dahil ang rason kung bakit ko minention yan ng paulit-ulit ay dahil para mag-inject sa utak niya na naniniwala ka sa mga sinasabi mo at para pumasok din sa utak niya na maniwala siya sa mga bagay na sinasabi mo sa kanya. Okay? Dahil pag paulit-ulit mo sinabi ang isang salita, magti-trigger ito ng command sa utak niya, okay? Lalo na kung ang sinasabi mong salita ay tungkol sa salitang paniniwala nga. Okay? Kumbaga, dahil paulit-ulit mo sinabi yung paniniwala, mag-stuck na ngayon yun sa utak niya. Okay? Papasok ngayon yun sa utak niya para maniwala din siya. Okay? So, ginagawa yan ng mga leaders, ginagawa yan ng mga politician, naririnig niyan. Okay? Nag-inject sila ng command. Okay? Ginagamit nila yung salitang maniwala ka. Okay? So, para, yun nga, maniwala ka sa sinasabi niya. Pero, totoo rin naman iba yung sinasabi ng ibang mga leader, lalo na yung mga nagmo-motivate. Okay? Kadalasan nga, nagagawa nilang sabihin yun nang hindi naman nila sinasadya. Okay? Nasasabi na lang nila yung bagay na yun kasi nga, naniniwala sila sa sinasabi nila hanggang sa maniwala na rin yung kausap nila. Okay? Ang tawag natin dyan ay persuasion. Okay? Bagay na ginagamit nga ng mga leader and also na rin ng mga salesman. Okay? Para matulungan na maparealize sa tao na kausap nila o sa customer o client nila, okay, na kailangan nila itong bagay na ibinibenta niya sa kanya. Okay? Ginagamit nila ito para matulungan, okay, hindi para lamangan o linlangin yung tao na kausap nila. Dahil yan naman talaga ang tunay na rason kung bakit tinuturuan ng persuasion yung mga salesman, okay, kapag ka nagbebenta na sila, okay, para tumulong, okay, hindi para manlamang ng kapwa. At ito rin yung rason kung bakit gusto ko na magkalinawan tayo ngayon tungkol dito sa bagay na itinuturo ko sa inyo, okay, kasi nga, ang gusto ko ay gagamitin lang ninyo itong bagay na ito para sa mabuting intensyon, okay, para mapaniwala lang yung babae o maparealize mo sa kanya. Of course, ikaw yung best na lalaki o best na, sabihin natin, na option niya, okay? Pagdating sa dating o pagdating sa romance. Okay? Kumbaga, tinutulungan mo lang siya na makaramdam ng tamang pakiramdam at magkaroon ng, sabihin na nating, realization nga sa utak na dapat siyang sumunod sa iyo o gawin niya yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa kanya dahil ito yung makakabuti sa inyong dalawa. Okay? Bagay na actually, sinabi ko kanina dun sa linya na binanggit ko. Okay, so balik tayo dun sa linya na iyon. Okay, kaya nga nasabi ko kanina, naniniwala ako sa destiny at fate. Okay, kasi pinapaalam mo nga sa kanya na na naniniwala ka sa forever kahit paano. Hindi mo didirektahin para hindi ka magmukhang corny o magmukhang beta male at hindi ka magmukhang nagva-validate sa kanya. Tanda mo, hindi mo naman dinirekta sa kanya na siya yung destiny mo. Okay, o siya yung mahal mo, siya yung gusto mo. Sinabi mo lang na naniniwala ka doon. Okay? Para meron siyang look forward. Okay? Ngayon, pagkasabi ko sa kanya na naniniwala ko sa destiny at fate, okay, tingnan mo tayong dalawa, magkasama tayo ngayon, di ba? Pinagtagpo tayo sa dami ng tao. Okay? So, pinapaniwala mo siya na ikaw, kumbaga, yung binigay ng Diyos, okay? Binigay ng sitwasyon o ng destiny at fate sa kanya sa mga moment na ito. Sa dami nga ng tao, nagkakilala kayong dalawa. Okay, so marirealize niya ngayon na, o nga, no, sa dami ng tao, no, sa dami ng mga lalaki sa mundo, siya yung kasama ko ngayon. So baka siya na yung destiny ko, di ba? Baka siya na yung pang forever ko. Okay? Tapos sinabi ko pa doon na balang araw, okay, naniniwala kasi ako na balang araw
makikilala mo yung tamang tao. Okay, so sinasabi mo na parang ikaw yon. Hindi mo sinasabing ikaw yon, okay, pero parang sinasabi mo na ikaw yon. Okay, makikilala mo yung tamang tao. Okay, and also at the same time, parang sinasabi mo rin sa kanya na pwedeng siya yung tamang tao para sa iyo. Okay, so anong nangyayari ngayon, minomotivate mo rin siya na galingan niya, okay, para i-prove niya yung sarili niya na siya nga yung para sa destiny mo. Okay, kumbaga na siya rin yung best na option mo. Okay, but dito muna tayo sa sa yung sayo muna. Okay, which is actually yun nga, dahil sinabi mo sa kanya na makikilala mo nga yung tamang tao at yung tao na magpapasaya at makakasama mo habang buhay. Okay, kunyari, kumbaga naniniwala ka nga na ganun yung sitwasyon na balang araw mangyayari yon. So dahil naniniwala ka dun, so magkakaroon siya ng idea na naniniwala ka sa true love, naniniwala ka na may destiny, 'di ba? Naniniwala ka na, which is actually kahit paano pinapaniwalaan mo rin naman. Yun nga lang, di mo nga lang sinasabi sa kanya na sa kanya mo nararamdaman ito o sa kanya mo gustong mangyari ito. Okay? Pero minomotivate mo siya na gawin niya yon para maging posible. Okay? Tapos ang katulong niya para mangyari yung bagay na iyon ay yung destiny, okay? Yung faith, okay? At of course, ikaw. And para mangyari yon, dapat kumilos siya. Parang ganun yung ginagawa natin. Okay? So naniniwala ako na balang araw makikilala mo yung tamang tao na magpapasaya sa iyo at makakasama mo habang buhay. Kasi tingnan mo, sa dami ng tao sa mundo, ilang bilyon, di ba? Ilang bilyong tao meron tayo sa mundo. Pero tayong dalawa ay nagkakilala o nagkatagpo, di ba? Ang tadhana nga naman. Di ba? Ganun ka pa, di ba? Ang tadhana nga naman. Kumbaga, hindi ka makapaniwala na sa mga moment na ito, kumbaga ay hindi ka makapaniwala na siya yung kasama mo, okay? Kundi hindi ka makapaniwala na sa moment na ito ay may ginawang maganda para sa iyo o sa inyo yung tadhana, okay? Kaya nga sa line na sinabi ko kanina, na mention ko rin na kumbaga gagawin ng tadhana ang lahat para mag-work ito para sa ating dalawa, okay? Hindi lang yun para sa tadhana, okay, kundi para na rin yun sa kanya. Kaya mo sinasabi yun. Kumbaga, ang gusto mong mangyari, gawin niya ang lahat para mag-work yun sa inyong dalawa. Para magustuhan mo siya. Okay? Kasi pinag-i-invest natin siya and also pinapaniwala natin siya na kapag ginawa niya ang lahat, then papabor sa kanya yung tadhana. Okay? So, again, sabihin mo sa kanya yung ganun na ilang bilyong tao meron sa mundo. So marirealize niya ilang bilyon meron tayo sa mundo, ilang bilyong tao meron tayo sa mundo, pero tayong dalawa yung magkasama ngayon. Baka ito na nga yun, di ba? Babae, di ba? So isipin niya, ito nga yung destiny ko, ito na nga yung ko, yung forever ko. Baka ikaw na nga yung hinihintay ko, yung Mr. Right ko, di ba? And tama ka, kailangan gawin ang lahat o kailangan ko tulungan yung destiny o yung tadhana na mangyari yung mga bagay na dapat mangyari, dahil kung di ako kilos, baka mawala ka pa sa akin. And also at the same time, sa moment na yun, kinikilig na siya, okay? Nakakaramdam na siya ng romance dahil sa mga sinasabi mo. Tandaan ninyo, ang babae ay more on psychological, more on mental, okay? So kung magagawa mo siyang ma-mentally stimulate, then mas makakaramdam siya ng elbog o mas bibigay siya sa iyo, o sabihin na natin masusunod siya sa mga bagay na gusto mo, okay? Kasi nag-iimplanta ka na ng mga command sa kanya na dapat niyang gawin, kasi nga sabi mo nga, naniniwala ka na gagawin ng tadhana ang lahat para mag-work ito para sa inyong dalawa. Tapos ito pa, imo-motivate mo siya ngayon lalo at lalagyan lalo ng command sa utak niya, kasi sabi mo sa kanya na, alam mo, I like her vibe, okay? Mag-ingat kayo dyan, hindi mo sabihin na gusto mo siya. Ang gusto mo ay yung vibe niya. Okay? Huwag mong bubulahin, huwag mong i-validate yung babae, huwag mong ipapaalam sa kanya na gano'n mo siya kagusto. Kailangan nakakonsil yung pakiramdam mo sa kanya o yung feelings mo o yung tunay na hangarin mo sa kanya. Okay? Dahil ang gusto ng babae ay siya yung nakakaalam nito o siya yung nag-figure out nito. Okay? And also at the same time, kung hindi mo siya i-validate, mas okay yun para sa kanya dahil of course, sabihin na nating of course hindi bababa yung tingin niya sa'yo kasi hindi niya makikita na para bang binobola mo siya, o sabihin na nating hindi niya makikita na ang dating nung sinasabi mo sa kanya ay para bang
sabihin na nating katulad ka lang nung ibang mga lalaki sa paligid na palagi siyang pinupuri o ganun kadali na makuha niya. Okay, bigyan mo siya ng challenge. Gusto niya siya yung nag-figure out. Okay? Gusto niya siya yung nag-work dun sa bagay na iyon para makuha niya yung ano niya, yung price niya o yung para makuha niya yung ano niya, yung sabihin na nating yung kung ano yung bagay na dapat niya makuha doon. Okay, I lost the word, pero yung price pwede na. Okay, gusto niya pinaghihirapan niya ito. Kumbaga maging challenge ka nga. Okay, so yun ang sabihin mo sa kanya, sa totoo lang, I like your vibe. Tingin ko, o naniniwala ako, wag tingin, okay? Alam mo, I like your vibe. Naniniwala ako, gamitin niyo ulit yung saltang naniniwala ako. Naniniwala ako na ulit-ulit niyong gamitin niya sa loob. No, naniniwala ako. Wag naman ganun kadami, bilangin niyo lang din. Tamang dami lang din. Kasi baka maging redundant naman at maging obvious na. Okay, yung tamang usage lang. Katulad ng linya na sinabi ko kanina. I like your vibe. Kasi naniniwala. Alam mo, I like your vibe. Naniniwala ako na ikaw yung uri ng tao o uri ng babae na gagawin niya ang lahat. Okay, gagawin niya ang lahat para makuha lang yung bagay na gusto niya at para maging masaya ang buhay niya dito sa mundo. Kaya pwede pang isingit sa dulo na tama ba ako? Diba? Ganun. So, ipoprove niya yung sarili niya. Minsan nga, pag ginagamit ko yan sa babae, bigla pa silang tumutong. Parang, tama ba ako? Kaya ganun yan. Tama ka. Ganun, sasagot yan. O kaya, mapapangiti yan, or mapapa-agree yan, o mapapanad yan, mapapatungo yan. Tama ba ako? O kaya, tama ba ako? Biglang ngiti yan, o kaya yakap, o halik, o biglang makakaramdam ng lambing, okay, gano'n. And yeah, kaya natin sinabi yung kanina nga, yung sa I like your vibe, kasi gusto kong malaman niya, o kasi nga, minamotivate natin siya, na gusto ko na ganyan ka. Okay, gusto ko na maging fighter ka, o kunin mo yung bagay na gusto mo sa isang bagay. Which means, pinapasunod ko siya na gawin niya lahat ng bagay na magagawa niya para mag-work yung relasyon na mayroon kami o ano man yung mayroon kami o kung wala pa nangyayari sa amin. Parang sinasabi ko sa kanya is gawin mo lahat na magagawa mo ngayon, okay, para nang sa gayon magkaroon tayo ng relasyon o tumagal yung relasyon natin o maging masaya tayo ng pangmatagalan o forever, which means may mangyari sa atin ngayon. Okay, gawin mo lahat ng gusto ko, sumunod ka sa akin, okay? Galingan mo para mangyari yung mga bagay na dapat mangyari. Tandaan mo, I like you. Oo, I like your vibe, okay? Ang tingin ko sa iyo ay gagawin mo lahat para makuha mo yung gusto mo, okay? So don't disappoint me. Okay, ganun yung dating nun. Okay, kumbaga para sinasabi mo sa kanya, huwag mo naman ako idismaya. Ang tingin ko sa iyo, ang galing-galing mo, ang tingin ko sa iyo gagawin mo ang lahat 'di ba, para mag-work yung binigay sa atin ng tadhana 'di ba? Sa dami ng tao sa mundo, isipin mo 'yun, 'di ba? Tapos ngayon, hindi mo gagawin yung gusto ko. Hayaan mo bang madismaya ako? O 'di ba? So naglalagay ka na ng command sa utak niya. Okay? Commands na o mga bagay na nilagay mo sa utak niya na hindi lang basta sa moment na iyon ka may mapapala, kundi actually sa totoo lang pang long term pa ito. Okay, kakapit yung babae sa iyo kasi nga meron siyang paniniwala na ang tingin mo sa kanya ay magaling na babae siya pagdating sa pagkuha ng mga bagay na gusto niya, and meron ka nga kasing gusto sa kanya which is actually yung vibe niya. Okay, and also at the same time naniniwala ka na may forever, naniniwala ka sa destiny, naniniwala ka sa love, naniniwala ka sa sabihin nating sa fate. Okay, at ang maganda niyan, papatunayan niya ngayon, okay, since sobrang competitive ng babae, lalong-lalo na pagdating sa pagkuha ng mate, okay, patunayan niya ngayon na sabihin nating siya yung best para sa iyo, okay, na siya yung para dun sa destiny, okay, matcha-challenge siya ngayon lalo, okay, nagalingan pa at patunayan sa iyo na hindi ka nagkakamali o na siya yung tamang tao para sa iyo na na-mention mo dun sa unang linya. Okay, so bin-breakdown ko pa yung line ha. Kasi iba sa inyo hindi makukuha na maayos yung linya na iyon. Iba sa inyo alam ko mabilis makakuha. Pero hindi naman kasi lahat kayo ay pare-pareho ng sabihin nating
pare-pareho ng isip o level ng sabihin nating pagkuha sa mga bagay-bagay. Okay, so kaya bin-breakdown ko na rin para sa inyo. Okay, so ganun lang ang sasabihin ninyo. Okay, so ulitin natin yung line ulit. Ewan ko lang kung mapa-perfect ko pa ulit ha. Kasi kadalasan spontaneous lang ako magsalita, lalo na pag babae ang kausap ko. So ganito, alam mo ako, naniniwala ako sa destiny at sa fate. Kasi naniniwala ako na balang araw ay makukuha o makikilala mo o ibibigay sa iyo yung tamang tao na hindi lang basta magpapasaya sa iyo, kundi makakasama mo pa habang buhay. Kasi isipin mo, sa dami ng tao sa mundo, ilang bilyong tao sa mundo, tayong dalawa yung pinagtagpo. Destiny nga naman. O sabihin na natin yung ano ba yung Tagalog ng destiny, nakalimutan ko. Ang tadhana nga naman. Gagawin niya talaga ang lahat para ibigay lang sa iyo yung tao na nararapat para sa iyo. At gagawin niya rin ang lahat para mag-work ito para sa ating dalawa. Alam mo, sa totoo lang, ngayon, yung pa pala, bakit bigla ako sinabing, alam mo, sa totoo lang, I like your vibe? Kasi, kung mapapansin niyo, bigla ko in-insert yung gagawin ng destiny ang lahat para mag-work ito para sa ating dalawa. Kasi do sa linya na iyon, parang biglang nilihis ko eh. Diba? Nakatago doon yung manipulation. Okay? Nakatago doon yung kumande. Okay? Kasi, yun niya, naniniwala ko sa destiny at fate. Okay? Bibigay niya sa iyo yung tamang tao. Okay? Sa dami ng tao, tayong dalawa ay magkasama ngayon. Okay? Ang tadhana nga naman, okay? Gagawin niya lahat para ibigay sa iyo yung tamang tao na para sa iyo, okay? At gagawin niya ang lahat para mag-work ito para sa ating dalawa. Okay? So parang medyo lumayo yun ng konti, pero kasama pa rin yun doon, okay? Kaya nga bigla mong babawiin yun doon sa I like your vibe, okay? Para hindi halata na pinasok mo yun doon, okay? Yung command, yung implanting ng command, okay? So alam mo sa totoo lang, I like your vibe. Ganun. Alam mo, sa totoo lang, I like your vibe. Naniniwala ako na ikaw yung uri ng tao na gagawin niya ang lahat para makuha lang niya yung bagay na gusto niya. Tama ba ako? O, di ba? Pwede mong gamitin yan sa tao mo, sa staff mo, sa minomotivate mong kamag-anak mo. Okay? Pero, of course, mas applicable yan sa babaeng kausap mo. Okay? So, alam mo, kunyari kapatid mo yung kausap mo, gusto mo siya i-motivate, sabi mo sa kanya, ganito. Alam mo, gusto lang, naniniwala ako na matapang kang tao at matatapos mo yung bagay na yan. Sabi natin, naniniwala ako na matapang kang tao at magagawa mo yung bagay na dapat mong gawin sa tamang oras ng buong puso mo. Tama ba ako? Parang gano'n, okay? Parang gano'n, pag minomotivate mo. Hindi kasi ako makaisip kung sino yung dapat i-motivate na tao. Pero on the spot, nagagawa ko yan. Even sa mga dating video ko, nagagawa ko yan. Okay? Pero alam ko na nakukuha niyo yung punto ko. Okay? So, ganyan nyo lang gagamitin yan. Okay? Yan yung linya na yan. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa. Nakuha nyo naman na yung line. Kung kailangan isulat nyo para makapag-compose kayo ng mga other lines na pareho ng sabihin nating pattern yan. Okay? Yung ganyan yung idea. Same level yan. Okay? Hindi naman kailangan na kumbaga maging ganyang kaperpekto o mismong yan yung sabihin ninyo. Basta ang importante ay makuha lang yan lahat yung mga bagay na sinabi ko. Okay, dahil nag-i-implant nga tayo ng commands. Yung linya na sinabi ko sa inyo o yung ginamit ko kanina, sobrang taba nun, sobrang effective nun. Lahat ng lines, lahat yun siksik, lahat yun may mga may mga effect yun. Okay, so gayahin nyo na lang yan, tapos mag-compose na lang kayo sa inyo. Okay, so ganun lang. Basta tamang energy, tamang sabihin nating frame, tamang pananalita, mabagal lang, wag mabilis para makinig siya o tumutok siya sa sinasabi mo. Tapos yung tono, wag mataas, mababa lang din, hindi mo kailangan lakihan yung boses mo. Seductive lang. Alam mo ako, naniniwala ako. Ganun lang, okay? Tapos eye to eye contact, okay? Tapos tamang smile, tamang facial expression, okay?
Dapat lalaking lalaki ka, dapat hindi ka nahihiya, yung body language mo, i-check mo, dapat masculine, okay? Tapos make sure na sabihin na nating confident ka habang sinasabi mo ito. Dahil gaya na sabi ko kanina sa umpisa ng video, kung hindi ka magiging confident habang sinasabi mo ito, magmumukha ka ng tanga. Okay? Dahil kahit imagine nyo ngayon, di ba? Habang sinasabi mo yan, tas nahihiya ka, di ba? Pangit tingnan. Okay? So, dapat confident ka. Okay? So, gamitin yan, salta na yan, o yung line na yan. Maniwala kayo sa akin, makukuha ninyo yung bagay na gusto ninyong makuha sa isang babae. Okay? Ito ay isang technique na hindi lang basta ginagamit sa babae, kundi ginagamit ng mga world leaders, mga politician, ginagamit ng mga boss, ginagamit ko, ginagamit ng motivator, ng mga sabihin nating motivational speaker. Okay, ginagamit ito ng mga professional, even ng mga doktor, ginagamit ito lalong-lalo na ng mga psychiatrists, ng mga psychologist, okay? O mga even mga mentalist, 'di ba? Yung mga nagma-magic, yung mga yan, 'di ba? Ginagamit nila yan. Okay? Even yung mga salesman nga kasi nga ito ay kumbaga sabihin nating technique kung saan mapapersuade mo ang isang tao o ma-motivate mo isang tao na gawin yung bagay na gusto mo, okay? Dahil may matitrigger ka sa utak niya, okay? Para mabuksan ito, okay? O na magbubukas sa bagay na ito para malaman niya o makita niya na tama ka nga. Kasi totoo naman, tama ka naman talaga. Okay, sa mga sinabi mo. Okay, hindi nga lang niya ito nakikita sa moment na ito. Parang salesman na nagbebenta ng pen, di ba? Kadalasan hindi alam ng binibentahan niya na kailangan niya yung bagay na iyon. Okay, pero dahil pagka magaling ang salesman, mapapaniwala ng salesman o magagawa niyang mabuksan yung utak ng customer o ng client na kailangan niya talaga yung pen o yung kung ano man yung binibenta niya. Okay, pero sa mga oras na yun, sa umpisa, lalo sa umpisa, 'di ba, pag may nagbebenta sa atin, wala tayong pakialam doon sa kung ano man yung ino-offer niya. Pero pag na-explain na niya o nasabi na niya kung bakit kailangan niya yun, biglang marirealize ng tao na, oo nga, kailangan ko nga ito. Okay, so ganyan yun. Okay, so gamitin nyo na maayos. Ayokong gamitin ito sa masama. Ang tutok pa rin is grind and purpose, self-improvement pa rin. Okay, ginagawa ko lang itong mga ito para at least wala kayong problema sa babae. Kasi kadalasan ang problema natin sa buhay natin o nakakasira sa atin mga kalalakihan ay yung babae. Magaling tayo sa trabaho, magaling tayo sa ibang mga bagay. Pero pagdating sa babae, since wala tayong training dito, ito yung nakakasira sa atin o nagpapabagsak sa mga buhay natin at sabihin na nating nakakasira sa pag-abot natin sa tunay nating potensyal. Okay? So, gamitin to na maayos. Alright? So, good luck and enjoy. Again, SafeX is the best X.